Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Nandito na naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Medyo mga kababayan, napansin nyo ba ang ating mga senador? Medyo nagpakita na ng simpatiya. Nagpakita na sila ng konting simpatiya mga kababayan sa ating Vice President or sa mga partido ng Duterte, no? Medyo pinaparamdam na nila na nadismaya na sila sa administrasyon Marcos, no? Hindi katulad noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan bago bago mangyari ang midterm election, nga itong mga senador natin medyo no? Yung iba hindi nagsasalita, yung iba talaga die hard nga nagpapakita ng simpatiya sa administrasyon. Kumbaga sila administrasyon, kampi sila ng administrasyon mga kababayan, no? Pero matapos ang midterm election, nung makita nila paano nilaglag ng sambayan ng Pilipino ang mga pambato ng administrasyong Marcos, medyo dumistansya agad mga kababayan itong ating mga matatalinong mga senador, no? Yung iba dito patungkol sa impeachment ni BP Sara, nagpakita na sila ng total sila sa impeachment, di ba? Ito ngayon si JB Ejercito, pinupuna na niya yung nanghihinayang na siya sa build ni former President Rodrigo Roa Duterte nga sinasayang ni sa kasalukuyang administrasyon mga kababayan. Pakinggan natin itong saloobin at hinanaing ni JB Ejercito. Senador JB Ejercito tila nabalang at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte, partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa Yan mga kababayan. Pero dapat noon pa, nagsimula pa lang, dapat nagsasalita na to mga senador na to, no? Hindi nila hinahayaan nga ang administrasyong Marcos nakatutok na doon sa pamumulitika. Hindi nila hinayaan si Martin Romualdez nga sisirain ng ang unit team, no? Ang unit team hindi dapat nila hinayaan. Unti-unti nang sinisira ni Martin Romualdez at saka sa mga magkakaliwang grupo. Dapat nanghihimasok ng mga senador, no? Hindi, wala silang tibok. Kumbaga, nakikiramdam sila. Kumbaga, mga kababayan, kung sa sugal, ay kung sa Caracross, sino bang naglalaro sa inyo ng Caracross? Diba may tatlong tatlong coins na hinahagis. No? Nagkuruna na yung isa. Hinihintay nila nga, paplaster na yung isang bola. Dalawa na lang ngayon at saka sila ngayon tumataya. No? Nakikiramdam muna sila. Nung nakita nilang kuruna na yung isang coins, at saka na sila, wala na silang talo. Ito ngayon. Nung after a midterm election, nakikita nila na kung paano pinakita ng sambayan ng Pilipino ang pagtutol nila sa ginagawa nila kay BP Sara at sa lalong-lalo na sa impeachment. Yung mga congressman na pumipirma sa impeachment, di ba? Majority sa kanila pinupulot na sa kangkungan. Yung mga pambato ng administrasyong Marcos, noong
pinakidnap na ni Marcos kay Marbel si PRRD at ipinatapon sa dahig sa Netherlands, biglang tumaob, tagilid na yung mga pambato ni Marcos. Noon talagang pinakidnap niya na kay ni Torres si PRRD. Bigla talagang lumagpak ang rating ng kanyang mga pambato. Nakita naman natin, di ba? Pagkatapos ng midterm election, nung dinagdagan pa yung mga absentee voting, mga kaibigan, na wala man lang na-pick up sa mga pambato ng administrasyon. Puro PDP laban ang lumusot street. No, di ba? Doon nakikita na ng mga senador natin nga medyo wala, tagilid. Kaya pagkatapos after election talaga, midterm election, doon nagpapakita na agad ng una si di ba, si Senate President. Ngayon nag-iiyakan na yung mga ngayon, mga congressman. At saka si Laila de Lima at saka si Rizal Tiberos. Kasi si Rizal Tiberos, mga kabayan, yun na lang talaga sa Senado ang last line to defense ni BBM. Kasi wala siya magagawa, di na siya pwedeng bumaliktad. Kasi di ba, nagkaharap-harapang nagkagirian na sila ni Sara Duterte, sinabihan nga siya nga wala siyang utang na loob, no? Kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi siya manalo pagiging senador, di ba? Kaya no choice talaga si Rizal Tiberos, kaya pipilitin talaga niya mapa-impeach si BP Sara. Kaya itong ibang mga senador, nga may tsansa pa sila, lalong-lalo na sa sa 2028 national election, sa presidential election, kung saan, yan sila ay mga re-electionist, no? Medyo dumistansya na sila sa kanilang amo, kasalukuyang administrasyon ngayong Marcos. Nagpakita na sila ng simpatiya, pinaparamdam na nila nga may na sila sa mga Duterte. Di kita mo. Itong si JB Ejercito, dapat noon pa, binus out niya na yan, yung panghihinayang sa build program ni PRRD, nga hinayaan ni BBM. Andiyan sila, nga sila dyan nakaupo eh. Dapat tinitingnan nila yung ng presidente, nga medyo naalihis na, at saka yung ginagawa ng speaker, dapat noon pa lang, nagsasalita na sila. Hindi lang hinintay ngayon pa. Di ba? Nakita na ng mga taong bayan yan. Kaya alam na natin, mga kababayan, nga itong mga senador nga iba, medyo na sila ngayon. Kumikiling na. Di ba? Kumikiling na eh. Pero ang mga congressman, lalong-lalo na yung mga membro ng sindikato, Quadcom, yung nga natitira, no choice yun mga kaibigan. Kaya todo effort talaga yan sila nga maipa-impeach talaga si BP Sara. Kasi kung hindi, may kalalagyan talaga yung mga yan. No? Kita mo, tingnan mo. Yan si Franz Castro. Sigurado yan may kalalagyan, convicted yan eh. Yung iba pa dyan. Kaya yan na lang sila ang natitira, ang last line to defense ni BBM. Yung mga yan. Pero hindi natin masasabi, didepensa yan sila ni BBM. Kay Martin Romualdez yung mga yan. Kasi pag magwagi sakasakaling magwagi si Martin Romualdez at mapa-impeach talaga si BP Sara, kaya inaatake na nila ngayon ang mga senador, no? Talagang hinaharasan nila. Kaya gusto talaga nilang si BP Sara. Kasi wala lang senador, medyo nalilito na rin eh. Hindi na rin alam kung ano talagang gagawin eh. Kaya didistansyan sila, bibitaw na sila sa kanilang amo eh. Kaya pinahagingan na ni Senate President si Speaker, no? Hindi daw sila tulad sa mga congressman nga nasanay nga sunod-sunuran sa kagustuhan ni Speaker. Dati hindi niya masabi-sabi yan nung hindi pa natapos ang eleksyon. Pero pagkatapos ang eleksyon, yung nagsasalita na sa Speaker, Senate President. Ito ngayon, rumibansa si JB Ejercito. Si Jingo Estrada, nagpahiwatig na rin. Yung iba pa. Si Pimentel na lang yata. Pimentel ba yun? Yung ayaw, Dalawa na lang sila ni si Rizal Tiberos, no choice talaga yon. Kahit pa susuko siya, no choice na, nagkagirian na sila si BP Sara eh. No choice na sila.
At saka yung mga congressman, kasi yung mga congressman na yan, pagka hindi nila mapatanggal si VP Sara, ngayon palang iyakan, kabado na sila eh. Kabado na sila ngayon eh. Diba? Kaya yung, ang ano ngayon talaga, pinaka last line ngayon, nga depensa, hindi natin rin masigurado kung didipinsa kay BBM yan. Kasi, pag napa-impeach si VP Sara, si Martin Romualdez ang aagaw sa ano, pagka Vice President, dapat ang Senate President. Pero aagawin ni Martin Romualdez, pag nagkataon niya mag-Vice President si Martin Romualdez, madali nilang ipa-impeach si BBM. Ang daming kabulastugan nga ginagawa ni BBM, on record yan sa mga ano, mga congressman. Kasi sila ang ano diyan eh. Kumbaga sila talaga ang nagmaniobra niyan eh. Madali talaga lang isabotahe pagka natangga. Kaya nga pinagtulungan man nila si VP Sara kasi matigas ang mga Duterte. Hirap sila sa mga Duterte kaya pinagtulungan. Mga komunistang grupo, yung mga NPA, nandiyan sa Congress. Saka yung mga corrupt nga mga politiko, yung mga congressman, di ba? Saka yung siyempre yung mga oligarko hindi mawawala yan. Yung mga sindikato sa droga, yun, tulong-tulong sila ngayon upang mabuwal si Sara Duterte. Pag nagwagi sila dyan, pag naupong Vice President si Martin Romualdez, delikado si BBM. Madali nilang mabuwal si BBM. Walang kahirap-hirap yan si BBM, maano nila yan. Ang daming ginagawang kabulastugan ni BBM. Si VP Sara nga, wala silang masilip, kundi ang ano lang, kundi ang confidential ano lang, no? Ang confidential fund lang ng ano, Vice President. Yun lang ang gagawin nilang ano, pero nakasalalay lang yan sa report ng COA. Clear na si VP Sara sa COA. Ano pang ano nila? Diba? Ano pang habol nila diyan? Samantalang si VP Sara, ang daming hawak na katibayan laban sa kanila. Kaya ngayon kinakabahan sila. Kasi ang mga senador medyo tatalikuran na sila. Kaya ngayon nag-iiyakan na. Yung mga NPA nag-iiyakan na. Balik lansangan na yung mga NPA. Impeach si VP Sara daw. Ginagamit na sabi nga ng mga protector ng NPA dyan sa Congress, nga pinatalsik na ng taong bayan, unahin daw dapat ng mga senador ang mga taong bayan, ang sambayan ng Pilipino. Pero uunahin daw. No? Gusto talaga nilang ipa-impeach si VP Sara gamit ang pangalan ng sambayanan. Hindi ba nila nakikita ang sigaw ng taong bayan, protect VP Sara, no to impeach VP Sara. Pero yung mga yan, nga daw sabi nila, sila ay mga representante ng taong bayan. Iba ang sigaw ng taong bayan, iba naman ang ginagawa nila, ang kagustuhan nila. Yung gusto nila, pag personal nilang interest, yun ang ginagawa nila. Ang sinisigaw ng sambayanan, na kanilang inirepresenta, binabaliktad na ginagago ang taong bayan. Kaya ito ngayon, mga kaibigan, ang mga senador na medyo kumikiling na kumikiling na sila, nagpaparamdam na talaga sila nga ayaw nila sa impeachment ni VP Sara. Nagparamdam na sila nga dismayado na sila sa pamumuno ni Marcos. O, di ba? Patuloy natin mga kababayan sa FJB Hears ito. Konektibidad kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. So, na-excite po ako kasi ito na yung diba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 panahon pa ng President Erap, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More.
Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng 200 million each. Samantalang ang AKAP, AX, kung ano-ano pang ayuda mga kababayan. Hindi milyon ang budget noon eh. Billion, di ba? Ilang billion bawat ano noon mga kababayan. O ito 200 million each ng mga proyekto na siniro budget ni Marcos. Nilalagyan ng Senado. Tuloy tayo mga kaibigan. entity na mag-take over. Ready na tayo. Git niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng paghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President and the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli nananawagan Diba mga kababayan? Nanghihinayang na siya. Pero nung mga nakaraang taon, no comment sila. No comment sila. Kumbaga, ano lang sila mga kababayan, para silang nanonood ng sabong eh. Yung mga senador na yan mga kababayan, para lang nanonood ng sabong sa bakbakan ng dalawang parte. Kung sino ang mananalo, ay doon sila. Parang ganun eh. Bakbakan ngayon yung Duterte at saka yung administrasyon Marcos. Kaya lang, ang taya ng taong bayan ay napapunta sa sa Duterte. Nagiging ngayon liyamado ng Duterte. Kaya ngayon abiba na ang mga abiba na itong mga senador na to, Abiba na sila sa Duterte. Liyamado na eh. Kumbaga sa sabong pilay na ang pilay na ang Team Marcos, mga kababayan. Pilay na ang kanilang impeachment kay BP Sara, pilay na. Kaya ngayon, yung malaking taya ng mga congressman, yung mga membro ng sindikato, yan sila ang nagsasabotahe sa takbo ng gobyerno. Ano na ngayon? Kabado na. Ngayon, abiba na ngayon itong mga senador. Nagpapakita na sila ng simpatiya. Di ba? Dapat noong una pa lang, nung nakita nila na bangayan na, dapat nanghihimasok na sila para sa sambayanan. Pero hindi. Ni isa sa kanila walang nagsasalita eh. Tapos ngayon na sila, after a midterm election, nakita na nilang pilay na ang kanilang manok, sila sa kabila. Parang hindi sila mapasama sa bayad, magpapakita na sila na sa kabila. Wise din mga kaibigan. Kaya yun lang mga kaibigan ang komento ko dito sa pahayag na to ni JB Ejercito. Ilalabas ko lang ang aking pananaw at saka opinion mga kaibigan. Ito sa mga ngayon ang ating mga senador, yung sa mga pagkikiling na nila ngayon, tanging si Risa Hontiveros, dalawa na lang yata sila ngayon natitira yung talaga, umiiyak. Pero yung iba, laylo na. Kahit pa nga yung mga bagong mga bagong halal na senador yung iba diyan na medyo talaga nanahimik nanahimik. Kasi outnumber naman sila outnumber na ang administrasyon patungkol doon sa impeachment ni BP Sara. Si BP Sara handa Sabi nga niya, I want bloodbath Kaya ito sila, wala na mga kababayan. Nag-iiyakan na. Di ko na lang pahabain masyado itong aking video mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa mga pailang-ilang sumusuporta dito sa aking YouTube channel at saka dito sa ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan.